Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1551-56. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Zilling Zone, sa loob ng Dream Divine Kingdom, si Francis ay ganap na nakatuon sa paglilinang, ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa oras na ito, sinusubukan niyang pumasok sa ikatlong langit. Sa tabi niya, ang Heaven Void Silver Lives ng Space Spirit Tree ay naglalabas ng malalakas na alon ng enerhiya ng Space Law na naging sanhi ng pagtiklop ng espasyo sa paligid at naging malabo ang buong lugar. Sa ilalim ng tatlo, ang space-time essence ng Void Profound Spirit Jade ay hinihigop at naiintindihan ni Francis. At sa loob ni Francis, ang Primal Chaos Scripture ay umiikot, ang malakas na Primal Chaos na enerhiya ay patuloy na nag-aapoy habang dahan-dahan itong nag-iipon sa kanyang God Altar. Bees. Sa ibabaw ng Round 2 Tier God Altar, dahan-daang nabuo ang ikatlong baitang. Habang binubuo ang kanyang God Altar, ang dalawang God Altar sa ibaba ay nagpadala ng walang katapusang surge ng Primal Chaos Divine Power. Kasabay nito, naiintindihan ni Francis ang kanyang space law para maabot ang threshold ng late stage na pag-unawa. Nasira ang Space Spirit Tree at ang Void Profound Spirit Jade. Sa pamamagitan ng kanyang space law ay walang problema, kaya mas nakatuon si Francis sa pagbuo at pagpapatatag ng kanyang God Altar. Siyempre, hindi nakalimutan ni Francis ang tungkol sa Sealed God King level na Primal Chaos na enerhiya na nakuha niya kasama ng Primal Chaos Scripture. Kung maisasama ko ang isang bahagi ng enerhiya ng God King Primal Chaos na ito sa ikatlong baitang ng God Altar, mas magiging matatag ang pundasyon ko, pag-iisip ni Francis. Upang gawin ito sa totoong Diyos na Haring Primal Chaos na enerhiya ay walang alinlangan na lubhang mapanganib, ngunit ang Primal Chaos na enerhiya na ito ay umiral ng napakatagal at ang kalidad nito ay bumagsak, kaya sulit na subukan. Kasabay nito, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang balita ng paglitaw ng Heaven Lord ay unang nakarating sa alyansa ng Bright Sun God, ngunit ang ganoong mahalagang balita ay natural na hindi maaaring panatilihing lihim. Kinabukasan, ang balitang ito ay kumalat sa buong kaharian na parang isang galit na bagyo. Maraming mga eksperto ang nagsimulang magtipon sa hilaga. Mayroon lamang isang Heavenly Daw God Eye at napakaraming tao ang nagnanais nito, pati na rin ang mga taong gustong sirain ito. Lahat sila ay kailangang ipaglaban. Bawat segundo, kaya nagsimula silang maghanap sa bawat pulgada ng hilaga. Sa isang madilim na kagubatan sa bundok, isang matanda na nakasuot ng puting damit ang biglang lumitaw mula sa walang bisa. Sana maging maganda ang swerte ko. Napabuntong hininga ang Heaven Lord habang nagsimula siyang lumipad. Kasabay nito, Thwish. Isang itim na silhouette ang lumilipad sa hangin. Panginoon sa langit. Huminto ang figure at tumawag sa alarma. Mamatay. Ang Heaven Lord ay umungal, naghagis ng suntok na nagpadala ng isang kamao ng nangingibabaw na enerhiya na umuungol sa kalangitan. Ang taong ito ay isang third heaven lamang. Kahit na ang isang Heaven Lord na lubhang nasaktan ay madaling mapangalagaan ang gayong tao. Whoosh! Nilamon ng energy fist ang Diyos na Panginoon. Isang Samsara immortal body. Hindi maganda. Naramdaman agad ng Heaven Lord na may mali. Hindi niya naramdaman ang anumang matinding death energy matapos patayin ang Diyos na Panginoon, ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na sila ay isang Samsara immortal body. Bagamat hindi mapatay ang Samsara immortal bodies, kung agad silang mapapawi, napakahirap para sa kanila na makabawi maliban kung nagpasya ang kanilang may-ari na buhayin silang muli. Thwish. Ang Heaven Lord ay mabilis na umalis sa lugar, ngunit ang may-ari ng namatay na Samsara immortal body ay tila napakalakas. Makalipas ang ilang segundo, isa pang tatlong Samsara immortal bodies ang lumitaw sa pangitain ng Heaven Lord. Brerum. Inilabas ng Heaven Lord ang kanyang mga kamao at agad silang pinatay, ngunit hindi nagtagal, dumating ang ilang daang Samsara immortal bodies. Napakaraming Samsara immortal body, at medyo mataas ang cultivation. Pwede bang? Nagsimulang magtaka ang Panginoong Langit. Tama. Ako ito. Dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Isang nakakatakot na Hajijek ang Dom Aloy sa hangin.
Nagsimulang tumabi ang maraming samsara immortal bodies, pinayagan ang isang babaeng nakasuot ng dark purple na gown na marahan at dahan-daang humakbang. Ito ay walang iba kundi ang samsara god. Ang samsara god ay nagpaalipin sa hindi mabilang na mga tao sa loob ng kanyang samsara, at nakikita niya sa lahat ng kanilang mga mata. Mayroon siyang mga especially iya sa lahat ng iba't ibang malalaking alyansa sa ancient desolate realm of gods, at maging ang iba pang 5 paksayo ng god eyes ay napasok ng kanyang samsara immortal bodies. Ang samsara god mismo ay isa rin sa mga taong humahabol sa Heaven Lord. Hindi ko akalain na ang samsara god mismo ang darating para sa akin. Hindi napigilan ng Heaven Lord na ngumiti. Sa normal na mga pangyayari, ang samsara god, na hindi dalubhasa sa labanan, ay magtatago sa likod ng kurtina at hahayaan ang kanyang samsara immortal bodies na gawin ang trabaho. Gayunpaman, ang Diyos na samsara ay kailangang personal na magpakita sa pagkakataong ito dahil napilitan siya. Ang dalawang pagsabog ng Heaven Lord ay winasak ang halos lahat ng makapangyarihang samsara gods immortal bodies, at ang malubhang na sugatan na samsara god ay hindi pa tumigil sa kanyang paghahanap, kaya hindi pa rin siya nakaka-recover. Ang samsara god ay walang makapangyarihang samsara immortal bodies na maaaring gamitin laban sa Heaven Lord sa kasalukuyan, kaya, ang samsara god ay kailangang personal na mamagitan. Kahit na hindi siya sanay sa pakikipaglaban, siya ay isang Diyos pa rin, ang kanyang lakas na higit sa isang hari ng Diyos. Bilang karagdagan, batay sa mga ulat ng katalinuhan na natanggap niya, ang mga pinsala ng Heaven Lord ay matindi, at mahirap para sa kanya na ganap na buksan ang kanyang Heavenly Thou God Eye. Napilitan pa siyang tumakas sa 2 hari ng Diyos. Maging masunurin ka lang sa aking samsara immortal body. Ituturing kitang mabuti. Ang samsara god ay kaakit-akit na ngumiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman at kasamaan habang nakatitig sa Heavenly Thou God Eye ng Heaven Lord. Hey! Mukhang hindi naman ganoon kalala ang swerte ng matandang ito. Ang Panginoon ng Langit ay biglang nagsimulang tumawa, ang kanyang ngiti ay napuno ng pagnanasa, kumpiyansa, at paniniil. Manem! Kumunat ang noo ng samsara god. Sa ganoong desperado na mga kahirapan, ang Heaven Lord ay maaaring ngumiti. Pero ilang saglit pa, namula ang mukha niya sa gulat. Boom! Isang sinaunang enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng Heaven Lord. Ang kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang God-Devil body na 1,000 talampakan ang taas, na natatakpan ng mga gintong pilak na ilaw at naglalabas ng isang nangingibabaw na enerhiya na pumipigil sa lahat ng bagay. Ang Heavenly Thou God ay sa noo ng Heaven Lord ay biglang bumukas, at ang 8 mata ay nakatuon sa samsara god. Hindi. Imposible. Hindi ka ba nasaktan ng husto? Ang samsara god noon. Natulala. Ang Heaven Lord ay parang isang pasyenteng may karamdaman na biglang gumaling. Naramdaman niya na, kahit na ang Heaven Lord ay nasugatan pa rin, ang kanyang kalagayan ay higit na mabuti kaysa sa inaasahan ng samsara god. Ang samsara god ay hindi nang ahas na makipaglaban sa Heaven Lord. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang space-time god, na higit na sanay sa pakikipaglaban at nagtataglay ng walang katulad na bilis, ay hindi katugma sa Heaven Lord. Mamatay. Nanlamig ang mukha ng Heaven Lord habang ang Heavenly Thou God ay nagsimulang lumiko. Ang ilaw at apoy ay sumabog mula sa kawalan, ang kalawakan mismo ay nagsimulang masira, at ang mga nakakatakot na bagyo ay nagsimulang wasakin ang mundo. Protektahan mo ako. Ang samsara god ay tumawag habang siya ay tumakas. Kahit na ang kanyang mga pinsala ay hindi masyadong mas masahol kaysa sa Heaven Lord, hindi siya kailanman maglalakas loob na direktang makipaglaban sa Heaven Lord kahit na sa kanyang peak, at tiyak na hindi kung wala ang lahat ng makapangyarihang samsara immortal bodies na naisakripisyo na. Boom! Bang! Bumagsak! Ang enerhiya ng Diyos ay tumawid sa rehiyon. Agad na pinatay ang lahat ng nilalang na naninirahan sa rehiyong ito. Ang hindi mabilang na samsara immortal bodies ay naglaho sa isang kisap mata. Samsara Bind. Ang samsara god ay nag-activate ng kanyang samsara god eyes, isang madilim at matagal na fog na nagtitipon sa loob nila. Alam ng samsara god na ang kanyang samsara immortal body ay hindi katugma sa Heaven Lord. Kaya, nang magsimulang humampas ang Heaven Lord, inihanda niya ito. Gumalaw. Hiss.
Nilamon ng madilim na ulap ang Heaven Lord at tinatakan siya sa loob. Kasabay nito, tumakas ang Samsara God. Gusto mo bang igapos ako nito lang? Malakas na tumawa ang Heaven Lord nang lumabas ang mapanirang enerhiya mula sa kanyang Heavenly Tao God Eye. Boom! Bang! Ang kapangyarihan ng Diyos na Samsara na nagbubuklod sa kanya ay agad na naalis ang singaw. Ang Heaven Lord ay nagsaliksik tungkol sa 8 Great God Eyes ng higit sa sinuman. Ang pagkilos ng Samsara God ay hindi na mababawi sa mga normal na pamamaraan, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye nang walang pag-aalinlangan. Kailangan niyang patayin ang Samsara God sa lalong madaling panahon. Boom! Bang! Sa isang suntok, isang gininto ang pilak na liwanag ang sumugod pasulong na pinawi ang lahat ng nasa daan nito. Hindi. Ang Samsara God ay napasigaw sa gulat. Maliban sa Destiny God Eye, ang Samsara God ang pinakamahina sa 8 Great God Eyes. Ang kamao ng Heaven Lord ay isang pag-atake na napakahirap para sa kanyang katawan na tiisin. Ang karamihan sa katawan ng Samsara God ay naging alabok. Gayunpaman, ang katawan ng Samsara God ay ang pinakamalakas na Samsara Immortal Body sa lahat. Bees. Whoosh! Ang katawan ng Samsara God ay unti-unting nagsimulang gumaling. Ang sinaunang niyanig ang langit. Pinagdikit ng Heaven Lord ang kanyang mga kamay at umungal, ang kanyang napakalawak na enerhiya ng bloodline ng ancient race na naging sanhi ng panginginig ng espasyo mismo. Kaboom! Isang napakalaking gold-and-silver na banal na selyo ang nabuo sa kalangitan, na binalot ng nakakatakot na kapangyarihang panunupil habang ito ay bumababa. Ang Samsara God ay hindi nakaiwas at napigilan sa loob nito. Paano ito nangyari? Ano ang nangyari sa iyong mga pinsala? Ang Samsara na Diyos ay tumitig sa takot sa Heaven Lord, hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang Heaven Lord na nakatakas mula sa 6 na God Eyes ay malinaw na napakahina, hindi man lang nagawang lumaban sa 2 God Kings. Bakit bigla siyang naging malakas? Lahat ba ay peke? Ngunit kahit na ang Illusion God Race, na bihasa sa disguise, ay hindi kayang lokohin ang napakaraming God Eyes. Mamatay. Nahirapan ng Heaven Lord na pigilan ang kanyang pagtawa, ngunit sa oras na ito, ang tanging iniisip niya ay ang pagpatay sa Samsara God, hindi sinasagot ang kanyang mga tanong. Boom! Bang! Bumagsak! Lumingon ang Heavenly Tao God Eye, at lumakas ang lakas ng sinaunang selyo. Ang Samsara God na tinatakan sa loob ay ginawaran ng mapanirang dagok. Ang katawan ng Samsara God ay patuloy na nawasak at naibalik, ngunit ang lahat ay may hangganan. Kapag naubos na ang Samsara origin niya, hindi na siya makaka-revive. Heaven Lord, hindi magtatagumpay ang plano mo. Ang Samsara God ay clenched her teeth at activated her Samsara of Life God Eye. Hindi niya matakasan ang Heaven Lord, at kung magpapatuloy ang pagkapatas na ito, tiyak na mapapahamak siya. Kaya, pinili niyang gamitin ang Samsara of Life God ay para muling magkatawang tao. Sa muling pagkakatawang tao, magkakaroon pa rin siya ng Samsara God Eye, at muli siyang magiging Samsara God. At ang Heaven Lord, sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakalaking kapangyarihan dito, ay tiyak na ikinaalarma ng iba, na nangangahulugan na ang pagkilos ng Heaven Lord ay malalantad at hindi na niya magagamit ang parehong plano para pumatay ng pangalawang God Eye. Ang katawan at kaluluwa ng Samsara God ay naging isang bahid ng liwanag at dumaloy sa Samsara ng Life God Eye. Gamit ang Heavenly Tao God Eye, lahat ng batas at tuntunin ay akin ang pagpapasya. Ang Heavenly Tao God Eye ay kumislap, at isang pinakamataas na enerhiya na sumisira sa lahat ng mga batas at prinsipyo ay sumabog palabas. Sa sandaling ito, ang lahat ng bagay sa paligid ng Heaven Lord ay gumuho at gumuho, kabilang ang sariling gold and silver divine stamp ng Heaven Lord, ngunit ang reincarnation ng Samsara God ay naantala din. Hindi. Ang mukha ng Samsara God ay namutla, at ang kanyang Samsara God ay naging lubhang mahina. Isinugol niya ang lahat sa reincarnation, at ang pagkagambala ng sining ay hindi lamang naubos ang halos lahat ng kanyang lakas ngunit nagdulot din ng isang backlash. Ngayon, maaari kang mamatay. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumikinang sa isang mabagsik na liwanag. Boom! Nagpalipat-lipat ang kanyang bloodline ng sinaunang lahi, sumuntok siya pasulong gamit ang gintong pilak na ilaw.
Sa kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye, ang kamao ng enerhiyang ito ay nagsimulang kumislap ng kidlat, at ang lakas nito ay tumaas hanggang sa mga antas. Kaboom! Ang enerhiyang kamao ay nagpasabog sa mundo at ginawang alabok ang katawan ng Samsara God kasama ang kanyang pares ng Samsara God Eyes. Dahil dito, namatay ang isa sa 8 Great God Eyes. Ang Heaven Lord ay nakatayo lang at naghintay habang ang pinakamataas na enerhiya ng isang Diyos ay bumaba mula sa Fan Universe at bumagsak sa kanyang Heavenly Tao God Eye. 1552. Sa kalangitan ng Dream Divine Kingdom, dahan-daang umiikot ang isang madilim at napakalaking puyo ng tubig ni Yuan Chi. Nagawa ni Francis na utusan ng Heaven Earth Yuan Chi ng Dream Divine Kingdom na magtipon sa paligid niya. Sa ibaba, si Francis ay pumuputok ng malakas na primal chaos na enerhiya at malalim na enerhiya ng space-time law na pumipilipit at naninira sa rehiyon sa paligid niya. Sa tabi ni Francis, ang mga pilak na dahon sa Space Spirit Tree ay matagal nang natuyo habang ang Void Profound Spirit Jade ay nawala ng kinang, na tila isang ordinaryong piraso ng jade. Matagal nang natapos ang ikatlong God Altar ni Francis. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay mabilis na umiikot sa loob nito, na pinaandar ang enerhiya ng Primal Chaos ng dalawang altar ng Diyos sa ibaba nito. Ang enerhiya ng Primal Chaos na ito ay hinaluan ng isang partikular na marahas at walang pigil na enerhiya ng Primal Chaos. Ito ang enerhiya ng God King Primal Chaos. Gayunpaman, ang halaga ng enerhiya ng Primal Chaos na ito ay medyo maliit, kaya ito ay patuloy na pinipigilan ng sariling Primal Chaos na enerhiya ni Francis. Habang dumarami ang mga araw, unti-unti itong pinaamo at pinailalim. Si Francis ay labis ding sumisipsip ng enerhiya mula sa maraming mapagkukunan. Isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ang dumadaloy sa ikatlong God Altar. Pagkaraan ng 10 araw, ang enerhiya ng Primal Chaos sa katawan ni Francis ay tumigil sa pag-ikot. Ang tatlong God Altar ay pinagsama na ngayon, naging matatag at matigas. Naabot na ni Francis ang ikatlong langit. Sa bawat karagdagang God Altar, ang halaga ng Primal Chaos ay dadami. Sandaling ito, naramdaman ni Francis na mayroon siyang walang katapusang lakas sa kanyang utos. Bukod sa ebolusyon ng kanyang God Altar at Divine Power, muli na rin siyang sumulong sa kanyang Space Law. Late Stage Space Law. Habang naranasan ni Francis ang antas na ito ng enerhiya ng batas at ipinamahagi ito, nagkakaroon siya ng mas malalim na pangunawa sa kanyang Divine Kingdom. Natuklasan ni Francis na ang pagsulong sa mga batas sa kalawakan ay maaari ring magpapahintulot sa kanya na higit pang patatagin ang sarili niyang Divine Kingdom. Ngunit biglang, thump thump, thump thump. Nagsimulang tumibok ang Dream God Eye ni Francis, nagpahayag ng mensahe na may halong masalimuot na emosyon. Matapos pag-isipan ito ng mahabang panahon, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. God Eye. Patay na. Si Francis ay hindi makapaniwala. Siya ay orihinal na nagpasya na kung ang pakikibaka para sa Heavenly Tao God ay magpapatuloy pa rin pagkatapos niyang makapasok sa Third Heaven, maaari siyang sumali, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang malaking kaganapan ay magaganap pagkatapos ng kanyang tagumpay, isang God ay ang napatay. At naramdaman ni Francis na ang Heavenly Tao God ay lalong lumakas. Nararamdaman ko rin ang Heavenly Tao God Eye. Nagulat si Francis. Sa sandali ng pagkamatay ng God Eye, bigla niyang naramdaman ang Heavenly Tao God Eye at tila mas lumakas pa ito. Pwede bang? Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at nag-isip ng isang posibilidad. Nang maisip niya ito, naging hindi mapakali si Francis. Thought teleportation. Ginamit ni Francis ang kanyang dream origin upang lumikha ng isang panaginip kung saan naisip niya ang isang lugar sa Life Sacred Land. Swish! Naglaho siya. Kasabay nito, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang Divine Punishment, Space-Time, at Life Gods ay natulala sa kanilang natutunan. Kanina lang pinatay ang isang God Eye. Nagulat ang Diyos ng buhay. Paano ito mangyayari? Sino ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang ito? Ang banal na parusa ng Diyos ay solemna. Wala pang Diyos na namatay mula nang lumitaw ang 8 Great God Eyes, lalo pa ang isa sa 8 Great God Eyes. Walang imposible. Ang dalawang pagsabog sa ating pakikipaglaban sa Heaven Lord ay nasira ang ating origins. Ang mga mata ng Space-Time God ay malungkot.
Matapos mapinsala ang enerhiya ng pinagmulan ng isang tao, kakailanganin ng isang tao ng ilang libong taon ng pag-iisa upang makabawi. Kaya, kasalukuyang tinutugis nilang lahat ang Heaven Lord habang lubhang nasugatan. Nangangahulugan din ito na ang anim na Diyos na kasangkot sa labanang iyon ay higit na mahina kaysa sa karaniwang mga Diyos. Kung gumawa ng plano ang 2 o 3 Diyos, talagang nagkaroon sila ng pagkakataon na patayin ang isa sa 6 na mata ng Diyos na ito. Kalimutan mo na. Mas mahalaga ang paghabol sa Heaven Lord. Ang banal na parusa na ipinahayag ng Diyos. Pumayag naman ang 2, at umalis na ang 3. Kapag ang 3 Diyos ay magkasama, kahit na malubhang nasugatan, wala silang dapat ikatakot. Sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, malapit sa lugar ng labanan sa pagitan ng Heaven Lord at ng Samsara God ang mundo ay sumabog sa lubos na kaguluhan. Ang Panginoon ng Langit ay tumayong mag-isa sa kawalan. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang Heavenly Thou God ay sa gitna ng kanyang noo ay bumukas ng napakalawak ng matanggap nito ang pinakamataas na enerhiya ng Diyos na nagmula sa Fan Universe. Biglang nanginig ang mata habang tila tumaas ang kapangyarihan nito sa bagong antas. Ang panginginig na ito ay naglakbay sa kalawakan, na naging dahilan upang manginig ang lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang kapangyarihan ng Samsara God ay ganap na kontrol sa Samsara. Ibinuko ng Heaven Lord ang kanyang mga bisig na para bang siya ay naliligo sa kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Samsara God ay ganap na nailipat sa kanya, at ang kapangyarihan ng Heavenly Thou God ay lalo pang nagpalakas sa Samsara God ay. Bukod dito, ang Heavenly Thou God ay mismo ay nakatanggap ng malaking tulong. Ang kasalukuyang ako ay nalampasan na ang isang Diyos, ngunit ito ay hindi pa rin sapat. Ang langit na Panginoon ay ngumiti sa kasiyahan, ngunit pagkatapos ay inayos niya ang kanyang sarili. Bagamat nagtataglay siya ng lakas na higit sa isang Diyos, hindi ito nangangahulugan na siya ay hindi magagapi. Ang layunin niya ay mabuo ang Heavenly Thou Ancestral Eye at makuha ang pinakamataas at perpektong lakas na iyon. Ang daming tanga. Ang Panginoon ng Langit ay nanunuya. Sa una ay tiwala siya sa kanyang kakayahang patayin ang Diyos ng buhay, ngunit walang ganap, at palaging may pagkakataon na may mga bagong variable na maaaring lumitaw. Inaasahan, isang bagong variable ang lumitaw sa digmaan, na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol. Siya ay naging walang kakayahang pumatay ng kahit sinong God at nagkaroon pa ng pagkakataong mapatay ng God sa halip. Ngunit ang Panginoong Langit ay hindi madaling sumuko. Kung nais ng isa na makamit ang tagumpay, kailangan niyang lumubog ang mga bangka at lumaban ng nakatalikod sa tubig. Sa proseso, nawala sa kanya ang isang kumpletong nakakasakit na ancestral artifact, hindi mabilang na taon ng mga mapagkukunang naipon ng Heaven-defying faction, at isa sa kanyang mga clone. Nagawa ng Heaven Lord na lokohin ang God sa pag-iisip na siya ay mahina dahil sa clone na ito, o marahil ay maaaring sabihin ng isa ang kanyang kapalit. Sa panahon ng pagpapasabog ng ancestral artifact na si Xingtian, ang Heaven Lord ay lumipat gamit ang kanyang clone. Ang kapangyarihan at pagkagambala ng pagpapasabog ng ancestral artifact ay nagtagumpay na makaapekto sa paghatol ng mga mata ng Diyos. Sa ikalawang pagsabog, kinuha ng kapalit na ito ang pinsala sa lugar ng Heaven Lord. Ang mahinang enerhiya na naramdaman ng mga mata ng Diyos ay sa kanyang clone lamang. Sa katotohanan, ang Heaven Lord ay naapektuhan lamang ng unang pagsabog kaya ang kanyang mga pinsala ay mas magaan kaysa alinman sa 6 na mata ng Diyos. Nagawa ng kapalit na Day ng 6 na God dahil ito ay ginawa mula sa Heaven's Legacy Cat na sumanib sa Ancient Race Bloodline. Siyempre, gumawa rin ang Heaven Lord ng iba pang paghahanda kung sakali. Ang clone ay magkapareho sa kanya sa lahat ng aspeto, kahit na naglalaman ng kanyang origin energy. Ang isa ay kailangang tumingin ng napakalapit upang sabihin ang pagkakaiba, ngunit muli, ang kapangyarihan ng pagsabog ay nakaapekto sa paghatol ng 6 na mata ng Diyos. Ito ang nagbigay daan upang magtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano. Bukod pa riyan, sinadyang ipalaganap ng Heaven Lord ang balita na ang Heavenly Thou God ay maaaring makuha, matagumpay na masira ang alyansa sa pagitan ng God Eyes. Ang nagkukunwaring kahinaan, ang 2 pagsabog, ang pagkalito sa kanyang kapalit, at ang pagkalat ng impormasyon ay nagtagumpay sa pag-akit sa mga mata ng Diyos na umatake ng mag-isa.
Ang planong ito ay nagbigay daan sa Heaven Lord na pumatay ng isang God Eye at gawin ang kanyang unang hakbang sa pagkumpleto ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Ang susunod ay direktang paghaharap. Natural na alam ng Heaven Lord na malayo pa ang digmaan. Mula sa digmaan sa pagitan ng Heaven-defying faction at ng Life Sacred Land hanggang sa labanan sa pagitan ng mga Diyos hanggang sa pakikibaka para sa Heavenly Dao God Eye, walang kahit na anong break. At ngayong tapos na ang pakikibaka para sa Heavenly Dao God Eye, isang mas malaking digmaan ang nalalapit. Ang pakikipaglaban ng Heaven Lord sa Samsara God ay yumanig sa mundo. Maaakit ang sinumang nasa malapit. Bukod pa riyan, ang hitsura ng Heaven Lord kanina ay nakakuha na ng maraming eksperto sa lugar. Swish! Swish! Dumating ang ilang dosenang eksperto, lahat sila ay nadala sa napakahalagang labanang iyon. Paano ito mangyayari? Ang kilos na ito, ang lakas na ito. A second Heaven God Lord naramdaman ang panginginig ng kanyang puso habang nakatitig sa magulong mundo sa malayo. Hindi ba sinabi ng intelligence report na ang lakas ng Heaven Lord ay bumagsak sa antas ng God King? Dahil nandito ka, bakit hindi ka maging tapat na sundalo? Ang tinig ng langit na Panginoon ay umalangaw-ngaw sa kanilang buong puso. Tumakbo. Ito na lamang ang natitira sa kanilang isipan. Ngunit sa harap ng isang Diyos, walang mapupuntahan. Boom! Whoosh! Isang nakakatakot na sinaunang enerhiya ang naging sanhi ng pagyanig at pagdaing ng mundo. Ito ang bloodline ng sinaunang lahi na nang ibabaw sa lahat ng 10,000 sinaunang lahi. Ang bawat nilalang na nasa hanay ng 10 milyong li ay kailangang lumuhad at yumuko. Bago ang paglitaw ng 8 Great God Eyes, ang sinaunang lahi ay nangingibabaw sa universo. Kung ang dalawa ay umiral sa parehong panahon, ang tagapagtatag ng sinaunang lahi ay maaaring napigilan ang mga mata ng Diyos. Patayin. Inactivate ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God Eye, na nagdulot ng iba't ibang uri ng low energy na lumabas. Ang apoy, hangin, at kidlat ay walang pakundangan na dumaan sa lugar na pinatay ang lahat. Sa harap ng isang kataas-taasang Diyos, ang mga nasa ilalim ng antas ng hari ng Diyos ay walang pagkakataong lumaban. Natahimik muli ang mundo. Ang lahat bago ang Heavenly Dao God Eye ay naglaho. Lumabas ka. Muling na-activate ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God Eye. Bago patayin ang mga taong ito, ang Heaven Lord ay nagtanim ng mga marka ng samsara sa kanilang mga katawan. Kaya, mayroon na siyang ganap na kontrol sa kanilang mga kaluluwa. Whoosh! Whoosh! Ang madilim na ambon sa ilalim ng mundo ay inanod mula sa mata ng Heaven Lord, unti-unting lumilitaw ang mga figure mula rito. Malapit nang magkaroon ng isang digmaan. Ngayon na ang oras para mag-recruit ng mga sundalo. Humalaklak ang Heaven Lord habang nagsimula siyang magtrabaho. Hindi pa kumalat ang balita na pinatay niya ang Samsara God, kaya hindi pa rin mabilang ang mga eksperto na naghahanap sa kanya. Sa malapit na lugar. Swish! Isang nakakasilaw na gininto ang liwanag ang bumalot sa mundo, sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Destruction God. Namatay ang isang God Eye. Anong nangyayari? Ang Destruction God ay hindi mapalagay, ngunit nagpasya pa rin siyang pumunta sa lugar na ipinahiwatig ng impormasyon na nakalap. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pamilyar at malakas na enerhiya. Itong aura. Ang Heaven Lord. Nagulat ang Destruction God. Bakit napakalakas ng aura ng Heaven Lord? Naramdaman niya ang aura ng tumatakas na Heaven Lord noon at alam niyang mahina ito, na nagpapahiwatig na mas malala ang mga sugat niya kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay nagtiis ng 2 pagsabog at sinunog ang sarili niyang origin energy. Kung hindi, ang 6 na mata ng Diyos ay hindi sana napunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Ngunit sa sandaling ito, ang Heaven Lord ay tila hindi masyadong nasaktan. Mukhang hindi siya masyadong nasaktan, at paano kung totoo ito? Sa one-on-one, hindi ako makakapareha sa kanya. Habang nagmumuni-muni ang Destruction God, napanatili niya ang layo mula sa Heaven Lord at naghanda na umatras anumang oras. Hindi ko akalain na darating ang 2 God Eye deity ng ganoon kabilis. Ipagpatuloy natin ang laban natin. Ang Heaven Lord ay agad na ngumiti, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mamunga na may layuning makipaglaban. 2.
Ang pagkawasak ang mga mata ng Diyos ay kumislap. Sa kabilang panig ng Heaven Lord, dahan-daang lumitaw ang isang itim na figure. Ito ay ang Diyos ng kamatayan. Destruction, hindi ko akalain na makakarating ka ng ganito kabilis. Malungkot na ngumiti ang Death God. Pansamantala silang naghiwalay dahil sa pakikibaka para sa Heavenly Thou God ay, ngunit ngayon, naramdaman nilang dalawa na ang Heaven Lord ay hindi gaanong nasaktan gaya ng sa tingin niya. Sa lihim, nagsimula na ang dalawang God ay deities na talakayin ang paggawa ng magkasama. 1553. Ang Destruction God at Death God ay muling nakaharap sa Heaven Lord, ngunit pareho nilang naramdaman na ang aura ng Heaven Lord ay malakas, ang kanyang mga sugat ay hindi kasing seryoso ng kanilang inaakala. Ang kanyang mga sugat ay mas magaan pa kaysa sa dalawang God ay deities. Hindi kailanman minamaliit ng dalawang God ay deities ang Heaven Lord, at ngayon, sabay-sabay silang nagpasya na magtulungan laban sa kanya. Death Beam. Pagsira ng banal na ray. Ang dalawang God ay deities ay umatake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang lakas ng dalawang God ay deities ay bumaba sa rehiyon. Ang pagkawasak ang mga mata ng Diyos ay sumabog na may nakasisilaw na gininto ang banal na liwanag na sumire sa lahat ng nahawakan nito, maging sa kalawakan mismo. Sa kabilang panig, ang mga mata ng Diyos ng kamatayan ay naglabas ng isang itim na sinag ng liwanag na naging sanhi ng lahat ng bagay na nahawakan nito ay lumabo at nabulok. Dalawang sinag ng enerhiya, isang itim at isang ginto, ang bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa harap ng mapangwasak na mga pag-atake mula sa dalawa sa pinakamakapangyarihang God ay deities, ang sinumang ibang Diyos ay hindi maglalakas loob na maging pabaya, ngunit sa oras na ito, ang Heaven Lord ay sobrang husay at walang ginawa. Anong nangyayari? Ang pagkawasak nagdilim ang mukha ng Diyos nang magsimula siyang mag-isip. Batay sa mga ulat ng katalinuhan, ang Heaven Lord ay dapat lamang na mas malakas ng kaunti kaysa sa isang tipikal na hari ng Diyos. Kapag kaharap ang dalawang God ay deities, dapat ay napahamak siya na walang posibilidad na mabuhay. Kaya, ang langit na Panginoon ay maaaring nagbigay na kapag lumaban, alam na siya ay walang kapangyarihan na lumaban. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang Destruction God ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Boom! Bang! Ang ginto at itim na enerhiya ay ganap na bumalot sa katawan ng Heaven Lord. Isang shockwave ng ipinagbabawal na enerhiya ang dumaan sa buong mundo, na naging sanhi ng panginginig ng tela ng kalawakan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang alikabok ay nagsimulang dahan-daang tumira. Ang dalawang mata ng Diyos ay tumusok sa lahat ng mga sagabal upang tumitig sa gitna ng pagsabog. Imposible! Ang kamatayan at pagkasira ay parehong nabigla sa pagkabigla. Unti-unting bumabawi ang katawan ng Heaven Lord sa gitna ng pagsabog. Ang katangiang ito, ang kakayahang ito. Hindi ba't sa isang samsara immortal body? Pwede bang? Napatay na ba ng samsara God ang Heaven Lord at ginawa siyang isa sa kanyang samsara immortal bodies? Ngunit hindi nagtagal ay nag-isip ang dalawang God ay deity ng isa pang posibilidad, ang samsara God ay ang pinatay ng Heaven Lord, at ang Heaven Lord ay inagaw ang kakayahan ng samsara God ay. Imposible. Si Samsara ba ang God ay na namatay? Ang Destruction God ay hindi nang ahas na paniwalaan ito. Ang kapalaran ng Heaven Lord ay malinaw na tinatakan, at malinaw na siya ay nasa dulo ng linya. Paano niya nagawang pumatay ng isang God ay at bumangon muli? Bees. Boom. Isang gininto ang screen ng liwanag ang sumabog mula sa mga mata ng Destruction God at nagsimulang magwalas pasulong. Ang lahat ng mga bagay na nahuli sa screen na ito ay tinanggal sa kawalan. Gayunpaman, ang mga epekto ng screen na ito ng pagkasira ay napakahina laban sa Heaven Lord. Ang Heaven Lord ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na pisikal na katawan ng sinaunang lahi ng Diyos Diablo na katawan na nagtataglay ng pinakamataas na depensa laban sa anumang uri ng enerhiya. Sa kabila noon, epektibo pa rin ang Destruction God's destruction energy laban sa Ancient God Devil Body, ngunit ang Heaven Lord ay nagtataglay din ng mga kakayahan ng Samsara Immortal Body ngayon. Ang dalawang pinagsamang ginawa ito upang ang Heaven Lord ay tila ganap na hindi naapektuhan. Haha, nauna si Samsara. Sino sa inyong dalawa ang pangalawa? Tumawa ng malakas ang Heaven Lord.
Ang mga kakayahan ng Samsara God ay nasinamahan ng Ancient God Devil Body ay lumikha ng hindi magagapi na lakas na lumampas sa sentido komon. Kahit na ang Destruction God, na kayang paksain ang lahat, ay hindi kayang ganap na sirain ito. Pinatay mo ang Samsara God. Nanlamig ang mukha ng Death God. Haha, naisip mo ba na ako ay nasugatan ng husto? Na ang aking paglilinang ay bumagsak? Hindi napigilan ng Heaven Lord ang tumawa. May ilang trick sa dalawang pagsabog na iyon. Ang Death God ay biglang may naisip, ang kanyang mga mata ay nanginginig. Batay sa sitwasyon noon, talagang parang napilitan ang Heaven Lord na pasabugan ang Ancestral Artifact at pagkatapos ay pasabugan ang kanyang Divine Kingdom, ngunit ngayong naisip niya ito, malamang na hinulaan ng Heaven Lord na kahit na ang pagsabog ng isang Ancestral Artifact ay hindi makakapatay ng 6 na mata ng Diyos. Kung ginamit niya ang pagsabog ng Ancestral Artifact kasama ng pagsabog ng Divine Kingdom, maaaring napatay niya ang 1 o 2 God Eyes habang sinasaktan ang iba, ngunit pinili niyang paghiwalayin ang mga ito. Hey! Para linlangin ka ng 6 na God Eyes, sinayang ko ang isang Ancestral Artifact, hindi mabilang na taon ng resources na naipon ng Heaven-defying faction, at isang makapangyarihang kapalit na nilagyan ng bloodline ng Ancient Race, ngunit sulit ang lahat. Bahagyang ngumiti ang Heaven Lord. Marahil ay hindi maikukumpara ng isang God ay ang kabuoang halaga ng isang Ancestral Artifact, ang Heaven-defying faction Divine Kingdom, at ang kapalit na bloodline ng Ancient Race, ngunit para sa Heaven Lord, ang God ay origin ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Bees. Bumukas ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord, nagsimulang lumingon ang 8 estudyante sa loob. Kasabay nito, 8 mata ang nagpakita sa likod ng Heaven Lord. Ang 8 phantom na mata na ito ay medyo mas malapit kaysa dati, at ang malabo na balangkas ng isa pang mata ay lumitaw sa gitna. Nang makita ng kamatayan at pagkasira ang malabo na mata na ito, ang kanilang mga mata ng Diyos ay nakaramdam ng parehong intimacy at takot. Ang Heavenly Tao God ay na iyon ay naglabas ng isang sinaunang ancestral energy na pinagmumula ng lahat ng bagay at nalampasan ang lahat ng ito. Ang buong mundo ay muling nanginig, napayuko sa paanan ng Panginoong Langit. Ito ang enerhiya ng ancestral ay. Agad namang nagtaka ang 2 God ay deities. Mamatay. Ang Heaven Lord ay bumaril patungo sa Destruction God. Sa kasalukuyan niyang kakayahan, hindi niya kailangang matakot sa 2 God ay deities. Hanggat pinatay niya muna ang isa at ninakaw ang kanilang God ay origin, ang isa ay mas madaling harapin. Pagdating ng panahon, walang makakapidyaw sa kanya. Thwish. Ang Heaven Lord ay sumugod pasulong na may hindi mapigil ang panggigipit. Ang Destruction God's body nanginginig, ang kanyang Destruction God ay crazily pulsing. Ang sining ng mahusay na pagkasira. Ang Destruction God ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagsimulang bumuo ng isang spell. Buzz. Bees. Ang Destruction God ay galit na lumundag ng enerhiya habang ang malakas na Destruction Origin Energy ay ginamit. Nagsimulang mabuo ang isang koneksyon ng pagkawasak sa pagitan ng mga mata ng Destruction God, isang gintong araw ng nakakabulag na ningning. Pumunta ka. Ang pagkawasak na tinawag ng Diyos, ipinadala ang koneksyong ito ng pagkawasak. Pagbabaliktad. Ginamit ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Tao God ay para baguhin ang mga patakaran ng mundo. Ang gintong araw ay nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa Destruction God. Ang hakbang na iyon ay hindi mabuti laban sa akin. Nakatuon ang Destruction God. Masyado siyang pamilyar sa hakbang na ito ng Heaven Lord, kaya inihanda na niya ang sarili laban dito. Ang kanyang Destruction God ay kumokontrol sa gininto ang araw sa buong oras na ito at agad itong umikot. Oh! Mukhang hindi tanga ang mga God ay deities. Tumawa ang Heaven Lord. Agad na sumimangot ang mga God ay deities. Agad na sumalakay ang Death God, naglabas ng isang itim na nakamamatay na ambon, itim na mga thread ng enerhiya na bumubulusok mula rito upang umikot sa paligid ng Heaven Lord. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan maaari silang makitungo sa Panginoon ng Langit. Sinaunang banal na kamao. Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang Ancient Race bloodline at nagpaputok ng napakalaking ginto at pilak na kamao.
Kasabay nito, lumingon ang Heavenly Dao God Eye, pinalakas ang kamao gamit ang iba't ibang batas. Boom! Bang! Ang sinaunang Divine Fist ay tumama sa Destruction God's Art of Great Destruction, ang epekto na nagdulot ng napakalakas na bagyo ng enerhiya. Isang napakalaking boom ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Whoosh! Ang pagkawasak ang katawan ng Diyos ay lumipad mula sa mapanirang bagyo, sa halip ay mas masahol pa sa pagsusuot. Destruction God, ang iyong lakas ay hindi tumutugma sa iyong titulo. Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang pagkawasak ang Diyos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Kahit na siya ang Destruction God, sa direktang pakikipagsagupaan sa Heaven Lord ngayon, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan at talagang medyo mahina. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ng Death God ay naging pangamba. Sa mga tuntunin ng purong offensive na kapangyarihan, ang Destruction God ay numero 1 sa mga 8 Great God Eyes, at wala sa kanila ang nangahas na direktang lumaban sa kanya, ngunit ginawa ito ng Heaven Lord. Pagsira, magtulungan tayo. Ang Death God ay naging isang itim na guhit ng liwanag at dumating sa panig ng Destruction God. Nang magtulungan ng kamatayan at pagkasira, sila ang pinakamalakas na pares ng opens iba sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit na ang trio ng Divine Punishment, Spacetime, at Life God Eyes ay hindi nang ahas na maliitin sila. Pagbulok ng kamatayan. Itinuon ng Death God ang kanyang mga mata sa katawan ng Heaven Lord, at bumaba dito ang enerhiya ng kamatayan sa antas ng Diyos. Medyo lumabo ang sinaunang Diyos Diablo na katawan ng Heaven Lord. Kung ikukumpara sa Destruction Energy, ang Death Law, na nagtakda ng lahat sa landas patungo sa limot, ay medyo mas epektibo laban sa sinaunang Diyos Diablo na katawan. At ang lakas ng Heaven Lord ay naapektuhan din ng Death Law at nagsimulang unti-unting humina. Ang kamatayan ay hindi lamang isang paraan para pumatay ng tao. Maaari rin itong humina at makapagpigil. Okay. Hawakan mo siya, malamig na sabi ng Destruction God. Thwish. Ibinaling ng Destruction God ang kanyang Destruction God Eyes, muling nagpaputok ng dalawang beam ng Destruction Energy. Ang pinigilan at nanghinang Heaven Lord ay hindi na kaya ng buong tapang na tanggapin ang pag-ataking ito. Bagamat nagkunwari ang Heaven Lord kung gaano sila kalubha, talagang nasugatan pa rin siya at wala pa sa buong kapasidad. Huwag kang madala. Bahagyang nagalit, ang Heaven Lord ay sumigaw. Isang malawak at kataas-taasang enerhiya ang sumabog mula sa Heavenly Dao God Eye, sinisira ang lahat ng batas at prinsipyo sa paligid ng 10,000 li. Boom! Bang! Ang panghihina ng Death God ay naalis, at ang Destruction God ay nahuli, ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Umalis. Nagdesisyon ng dalawang God Eye deities. Masyadong nangingibabaw ang kapangyarihan ng Heaven Lord. Kahit magkatrabaho, hindi pa rin sila tugma sa kanya. Hindi ngayon ang oras para mawala ang kanilang mga ulo sa emosyon. Kahit bilang mga Diyos, kailangan pa rin nilang sumuko at umatras. Mamatay. Hinabol ng Heaven Lord. Hindi niya maaaring pabayaan ang napakagandang pagkakataon. Kung hahayaan niya silang makatakas at makabawi, ang dalawang God Eye deity ay magiging mas maingat at mas mahirap pakitunguhan. Maraming eksperto ang nagtipon sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa labanang ito. Ang mga pinsala ng Heaven Lord ay nagkunwari. Ang Samsari God Eye ay napatay na habang ang Death God Eye at Destruction God Eye ay natalo ng Heaven Lord at hinahabol pababa. Ang Divine Punishment, Spacetime, at Life Gods ay naghahanap sa Heaven Lord sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi natin hahayaang magtagumpay ang Heaven Lord. Spacetime, ikaw ang pinakamabilis. Bilisan mo. Ang banal na parusa at mga Diyos ng buhay ay may mabigat na puso. Kung pinatay ng Heaven Lord ang dalawang God Eye deities, walang makakapigil sa kanya. Sa isang sandali, ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay nanginginig habang ang lahat ng nangungunang eksperto nito ay nagtitipon sa hilaga. 1554. Sa isang lugar sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Swoosh! Swoosh!
Dalawang guhit ng liwanag, isang itim at isang ginto, ang lumipad sa himpapawid. Sa paligid nila, ang lahat ay gumuho sa alikabok. Tumakbo. Ang Diyos ng kamatayan ay hindi kailanman nakaramdam ng higit na kaba. Karaniwan, walang maniniwala na ang isang makapangyarihang God ay deity ay magpapakita ng ganoong ekspresyon. Boom! Sa likuran nila, papalapit na ang isang gininto ang pilak na bahid ng liwanag na natatakpan ng hindi mapigil na presyon. Lahat ng bagay ay nakayuko lamang sa presensya nito. Walang kabuluhang pakikibaka. Malamig na ungol ng Heaven Lord habang sumusuntok. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagtipon at durog pasulong. Agad na ginamit ng Death God at Destruction God ang kanilang God Eyes, na nagpakawala ng kamatayan at destruction energy para pigilan ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Isang mapanirang pagsabog ang dumaan sa kalangitan. Ang dalawang God deities ay tumakas muli. Masyadong malakas. Ang Destruction God ay namumutla. Sa naunang pakikipaglaban sa Heaven Lord, nataman siya ng suntok na nagpulala sa kanyang mga sugat. Sa sumunod na pagtugis, ang Heaven Lord ay sadyang hindi napigilan. Ang dalawang mata ng Diyos ay pasibo lamang na makakapagtanggol laban sa kanyang mga pag-atake, na unti-unting nakadagdag sa kanilang mga pinsala. Dahan-dahan, ang Destruction God ay nagiging hindi na makatagal. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalakas na katangian ay walang kapares na kapangyarihan sa ofensiba. Ang bilis at depensa ay parehong mahinang puntos para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay umaasa na makatagpo ng iba pang mga eksperto sa panahon ng kanilang pagtakas. Gayunpaman, ang mga ekspertong iyon sa ilalim ng antas ng Diyos ay walang kapangyarihan laban sa Heaven Lord. Ang sinumang eksperto na pumasok sa pangitain ng Heaven Lord sa pagtakas na ito ay madaling maalis. May isang pagkakataon nang dumating ang dalawang hari ng Diyos upang tumulong, ngunit laban sa napakalaking kapangyarihan ng Heaven Lord, ang isa ay namatay at ang isa ay nakatakas, at ang isa ay nakatakas lamang dahil ang layunin ng Heaven Lord ay ang dalawang God deities. Space-time, banal na parusa, buhay. Biglang naramdaman ng Heavenly Tao God ng Heaven Lord ang tatlong God Eyes na ito. Kapag nakaharap ang dalawang mata ng Diyos, mayroon siyang ganap na kalamangan, ngunit laban sa limang mata ng Diyos, mas mahihirapan siya. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay wala sa kanyang pinakamahusay na kalagayan at hindi nang ahas na maging pabaya. Pagbabaliktad. Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Tao God at binaligtad ang langit at lupa. Sa isang iglap, ang Death God at Destruction God ay biglang naglalakbay sa ibang direksyon. Bahagyang binago nito ang kanilang landas kaya medyo malayo na sila sa tatlong mata ng Diyos. Habang binabago niya ang mundo, sinuntok ng Heaven Lord. Boom! Boom! Dalawang gintong pilak na sinag ang tumusok sa buong mundo. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang dalawang Diyos. Sa sandaling inilipat ng Heaven Lord ang direksyon ng mundo, agad silang nag-react at binago ang kanilang landas. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang paglipat na ito ng maraming beses, at sa kanilang buhay sa linya, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Ngunit nahirapan pa rin silang maiwasan ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Ginamit ng dalawa ang kanilang God Eyes, inilabas ang kanilang lakas para harangin sila. Ngunit ang mga pag-atake ng Heaven Lord ay walang katapusan, hangin, kidlat, at apoy na walang pakundangan na tumatama sa buong mundo. Pumunta ka. Sa pamamagitan ng pagdaan ng higit pang mga sugat, ang dalawang God deities ay nakatakas sa alon ng mga pag-atake na ito. Timbang. Ginamit ng Heaven Lord ang kanyang mga mata upang bigyan ng malaking bigat ang rehiyong ito ng mundo. Ang lahat sa loob ng rehiyong ito ay lumubog. Break. Ginamit ng Destruction God ang kanyang God Eye, nagpapalabas ng halo ng destruction energy na pumawi sa bigat sa paligid niya at ng kanyang kasama. Thwish. Thwish. Ang dalawang God deities ay patuloy na tumakas habang hinahabol ng Heaven Lord. Walang tigil ang pag-atake ng Heaven Lord. Kung ang dalawang God deities ay nakatuon sa depensa, ang kanilang bilis ay bababa. Kung sila ay nakatuon sa pagtakas, kailangan nilang tiisin ang bigat ng mga pag-atake ng Heaven Lord.
Bilang karagdagan, ang kanilang mga mata ng Diyos ay unti-unting nauubos ng enerhiya. Kung magpapatuloy ito, tayong dalawa. Mabigat ang puso ng Death God. Bilang Diyos ng kamatayan, ni minsan ay hindi siya nahuli ng ibang tao, ni hindi pa siya napunta sa ganoong desperado na sitwasyon. Alam din niya na ang Heavenly Tao God ay nagtataglay ng maraming kakayahan at kakilakilabot na pangunawa. Sa bawat pag-ikot ng direksyon ng mundo, palayo sila ng palayo sa tulong ng ibang mga eksperto. Gayunpaman, maaari lamang silang tumakas sa daan na ibinigay sa kanila ng Heaven Lord. May pag-asa pa. Napabuntong hininga ang Destruction God, medyo malabo ang kanyang mga gintong mata. Ang Heaven Lord ay muling nabuhay, na ikinaalarma ng lahat ng sinaunang desolate realm of gods. Parami ng parami ang mga eksperto na nagtitipon sa lugar na ito. Malapit nang dumating ang mga eksperto mula sa bawat direksyon, at hindi mahalaga kung paano gumalaw ang Heaven Lord sa mga direksyon. Wala kang pag-asa. Ungol ng Heaven Lord. Napakalinaw niya sa sitwasyon, kaya kailangan niyang patayin ang Destruction God sa lalong madaling panahon. Boom! Bang! Nawasak ang mundo ng dalawang sinag ng kidlat ang bumaril patungo sa dalawang God deities. Death Beam. Pagsira ng banal na ray. Napilitan ng dalawang Diyos na gamitin ang kanilang mga mata ng Diyos para salakayin at in-neutralize ang pag-atake ng Heaven Lord. Boom! Bang! Bumagsak. Sa sagupaang ito, lumala muli ang kanilang mga pinsala. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ng dalawang Diyos na biglang uminit at lumiwanag ang mundo. Sa di kalayuan, isang gintong araw ang sumisikat. Bright Sun God. Ang dalawang God deities ay nakakita ng pag-asa at naging labis na nasasabik. Sabi ko noon, wala ng pag-asa sa inyong dalawa. Malamig na sabi ng Heaven Lord habang siya ay muling umaatake. Biglang may lumitaw na dalawang itim na tuldok sa harapan. Ito ay dalawang napakalaking black gold warship na mabilis na lumilipad sa himpapawid. Kamahalan, pinaghintay ka namin. Ang kaliwang tagapagtanggol at kanang tagapagtanggol ay sabay-sabay na tumawag mula sa mga barkong pandigma, hindi. Paano? Ang Diyos ng kamatayan at ang Diyos ng pagkasira ay tumawag sa alarma. Ang Heaven Lord ay nagplano ng lahat, kasama ang mga labi ng Heaven-defying faction ay papunta na. I activate ang destruction weapons. Utos ng dalawang tagapagtanggol. Ang mga pangunahing armas ng destruction sa dalawang barkong pandigma ay tapos na sa pagbuo ng enerhiya at maaaring pumutok anumang oras. Kaboom! Dalawang malalaking sinag ng puting liwanag ang tumakas mula sa mga barkong pandigma. Kasabay nito, ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Tao God ginamit ang kapangyarihan ng apoy at kidlat upang takpan ang mga lugar na hindi sakop ng destruction weapons. Ang mapanirang enerhiya ay nakaimpake sa bawat pulgada ng mundo. Ang dalawang God deity ay walang matatakbuhan. Timbang. Ang mata sa noo ng Heaven Lord ay kumikinang sa mabagsik na liwanag. Biglang nilamon ng napakalaking bigat ang rehiyong iyon ng mapangwasak na enerhiya. Flush! Ang pagkasira ng inig ang katawan ng Diyos habang siya ay nakayuko at nagsusuka ng dugo. Pagwasak. Nanginig ang puso ng Diyos ng kamatayan. Alam niya na plano ng Heaven Lord na patayin muna si Destruction at pagkatapos ay siya. Bagamat wala siyang gaanong personal na relasyon sa Destruction God, ang mga Diyos ay dating bahagi ng parehong paksayon, mga kasama sa hindi mabilang na taon. Ang makita ang destruction na papatayin ng isa pa at ang kanyang God origin ay nag-iwan ng labis na hindi kasiya siyang lasa sa bibig ng Death God. Gayunpaman, hindi niya mailigtas ang Destruction God, kaya magagamit lang niya ang pagkakataong ito para makatakas. Swish! Ang Diyos ng kamatayan ay nagsimulang magpalabas ng isang mabigat na enerhiya ng Diyos na naging sanhi ng lahat ng bagay sa mundo na lante at napunta sa limot. Gumawa siya ng pagbubukas at tumakas. Kukunin ko itong pangalawang God Hindi pinansin ng Heaven Lord ang Death God. Iniipon ang kanyang bloodline energy, at sa tulong ng Heavenly Tao God naglunsad siya ng Supreme Strike. Kasabay nito, muling nagpaputok ang mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction para ikulong ang Destruction God. Boom! Bang!
Ang pagkawasak ang katawan ng Diyos ay biglang sumabog na may kakilakilabot na enerhiya na nagbabanta na malunod ang lahat. Pagpapasabog sa sarili. Pakiramdam ng mga miyembro ng heaven-defying faction sa mga barkong pandigma ay nanlamig ang kanilang dugo. Ang pagpapasabog sa sarili ng isang Diyos ang pinakamakapangyarihang destruction god ay isang bagay na malamang na hindi sila makakaligtas. Samsara Bind. Agad na ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Tao God ay. Ang kakaibang kapangyarihan ng Samsara Bind ay ang katapat ng destruction energy, silang dalawa ay nagne-neutralize sa isa't isa. Kapag nakaharap ang Samsara God Samsara Bind, napilitan ng Heaven Lord na gamitin ang pinakamataas na pag-atake ng Heavenly Tao God ay para lang mabawi ito. His. Ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord ay lumabas sa madilim na ambon ng Samsara Underworld. Ang madilim na ambon ay nakapulupot sa paligid ng pagsabog. Brerum. Nagsagupa ng dalawang nakakakilabot na enerhiya sa isa't isa. Sa huli, ang madilim na ambon ay nakakalat sa pamamagitan ng gintong liwanag na nagpapahintulot sa mapang wasak na enerhiya na ito na ipaliwanag ang mundo. Ang pangalawa ay patay na, at ngayon ay oras na para sa pangatlo. Sa gininto ang mundong ito, umungal ang Heaven Lord habang agad siyang gumalaw. Nang hina ng Samsara Bind, ang Destruction God Self-Detonation ay hindi na nagtataglay ng nakatatakot na kapangyarihan. Sa kanyang Ancient God Devil Body at Samsara Immortal Body, wala siyang dapat ikatakot. Thuish. Hinabol ng Heaven Lord sa isang kislap ng liwanag. Hindi ko kayang lumaban. Nanginig ang puso ng Diyos ng kamatayan. Alam niya na ang Destruction God, na nauunawaan na hindi siya makakatakas, ay nagpasabog sa sarili upang bigyan ng pagkakataon ang Death God na tumakbo, ngunit ang lakas ng Heaven Lord ay mas mataas kaysa sa isang Diyos. Biglang. Tumigil ka. Isang ethereal na boses ang nagsalita, na tila nanggaling sa napakalayo. Sa isang serye ng matinding spatial ripples at isang pilak na flash ng liwanag, lumitaw ang isang puting buhok na matanda. Space-time. Nagliwanag ang mga mata ng kamatayan na Diyos. Namatay ang isa sa kanila. Maasim ang ekspresyon ng Space-time God. Huli na siya ng isang hakbang. Kasabay nito, isang nakakapasong gininto ang pulang ilaw ang dumating. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang matinis na sigaw ng isang ibon, at ilang sandali pa, lumitaw ang isang lalaki, ang kanyang katawan ay napapaligiran ng gininto ang pulang balahibo at naglalabas ng walang katapusang init at liwanag. Hey! Death God ay? Kukunin ko ang buhay mo sa susunod. Walang pakialam na sinulyapan ng Heaven Lord ang Space-Time God at Bright Sun God. Hindi naman sa takot siya sa dalawang ito, pero wala siya sa kanyang peak condition. Ang pagpatay sa Samsara God at paghabol sa Destruction God at Death God ay labis na nagpapahirap sa kanya, at ginamit niya ang mga kakayahan ng Heavenly Tao God ay ng napakaraming beses. Gusto mong umalis? Ang mga mata ng Space-Time God ay kumislap ng malamig na liwanag. Biglang. Kaboom! Nayanig ang mundo habang ang pinakamataas na enerhiya ng Destruction God ay lumabas sa Fan Universe. Ang kumikinang na gintong liwanag ay nagsimulang magtipon sa mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Ang kapangyarihan ng Destruction God ay. Ibinuko ng Heaven Lord ang kanyang mga braso, binuksan ng malawak ang Heavenly Tao God ay, at kinuha ang Destruction Origin Energy na ito. Sa likod niya, ang 8 phantom na God Eyes ay mas naging in focus, mas malapit pa. Ang misteryosong balangkas ng mata sa gitna ay lalong naging kakaiba. Isang ancestral na enerhiya na lumampas sa lahat ay nagsimulang lumabas mula rito, na naging dahilan upang ang mga prinsipyo ng San Sinokob mismo ay manginig at humihingi ng pagsunod sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay hindi maipaliwanag na nanginginig, pakiramdam ang kanilang mga sarili ay mahinang langgam. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang kabataang nakasuot ng malakristal na puting damit. Dumating na si Francis. Sa pagbabalik sa Life Sacred Land, nalaman niya ang mga galaw ng Heaven Lord, ngunit natakot siya na huli na siyang makarating sa Hilaga. Kaya, hiniram niya ang mga alaala ng iba pang mga eksperto para magamit niya ng direkta ang thought teleportation. Ang enerhiya ng Ancestral Eye. Nanginig ang puso ni Francis.
Matapos patayin ang pangalawang God Eye deity, pinasulong ng Heaven Lord ang ebolusyon ng kanyang Heavenly Dao God Eye tungo sa Heavenly Dao Ancestral Eye. Thump thump. Thump thump. Sa loob ng kanyang origin dimension, nagsimulang manginig ang Dreamy Silver Ball, na naglabas ng napakalaking enerhiya ng Dream Origin. Hiss! Dahil sa pananakit ng saksak na iyon, tinakpan ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Naramdaman niya na may mas malakas pang enerhiya sa mapangarapin na bolang pilak na gustong putulin ang mga tanikala nito. 1555. Ibinuko ng Heaven Lord ang kanyang mga braso, tinatanggap ang Destruction God Eye power na bumubuhos mula sa Fan Universe. Ang mata sa gitna ng kanyang noo ay pumipintig ng higit na lakas. Ang lahat ng kaharian ay nanginig, lahat ng bagay ay yumuyuko sa pagpapasakop. Ang mga prinsipyong namamahala sa sansinukob ay nanginginig, at sa ilang sandali, ang langit na Panginoon ay tila naninindigan sa itaas ng lahat. Lahat ng naruroon ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panginginig ng kanilang mga puso, kabilang ang Death God, Spacetime God, at Bright Sun God. Lahat sila ay parang naging maliliit na bitik ng alikabok. Ang Spacetime God, na akmang aatake, ay hindi napigilang tumigil. Ang Heavenly Dao God Eye ay nagkaroon ng malakas na suppressive effect laban sa alinman sa 8 Great God Eyes, at ngayon, ang Heavenly Dao God Eye ay naging mas malakas pa, napakalakas na ang Spacetime God ay walang lakas ng loob na hampasin. Matapos kunin ang kapangyarihan ng Destruction God, sinimula ng Heaven Lord na bawiin ang nanginginig langit na aura sa kanyang katawan. 8 Great God Eyes, ito na ang mga huling araw mo sa buhay. Tumawa ang Heaven Lord at umalis sa malayo. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction, na protektado ng barkong pandigma, ay hindi nakaranas ng matinding pagkalugi. Pumunta ka. Umalis ang Heaven Lord kasama ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sa eksena ang pinakamataas na aura ng Diyos ng buhay at Diyos na parusa. Masasabi nila ng halos kung ano ang nangyari batay sa sitwasyong nauna sa kanila. Masyadong mapanganib ang Heaven Lord. Ibinaba ng Spacetime God ay ang kanyang ulo habang atubiling inamin ang katotohanan ito. Kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon. Ang banal na parusa ng Diyos ay mabagsik at solemna. Baka hindi na tayo magkatugma para sa kanya, agad na sabi ng Diyos ng buhay. Ang Diyos ng kamatayan at ang Diyos ng pagkawasak ay nagtutulungan, ngunit nagawa pa rin ng Panginoong Langit na patayin ang isa sa kanila. Kung hindi dahil sa pagdating ng Spacetime God at Bright Sun God, maaaring namatay na rin ang Death God. At ang Heaven Lord ay mayroon na ngayong dalawang God Eye origins. Napakalakas na niya ngayon na kahit 4 na God Eye deities na nagtutulungan ay hindi sapat para salungatin siya. Kung sila ay muling nahulog sa isa sa mga pukana ng Heaven Lord at nawala ang isa pang mata ng Diyos, sila ay tunay na matatapos. Kaya, kailangan nilang mabilis na makabawi, tipunin ang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods, at talakayin ang isang plano. Sa sandaling ito, hiss! Ang kaliwang mata ni Francis ay naglalabas ng malawak na baha ng Dream Origin, na namamatay sa buong mundo sa paligid niya sa panaginip na kulay at nagiging sanhi ng panginginig nito. Ito ang... Nagulat si Bright Sun God habang nakatitig sa malayong Francis. Ang ikasyam na mata ng Diyos. Tumingin din ang Diyos ng buhay. Palakas ng palakas ang kanyang God Eye energy. Ang Divine Punishment God ay tumitig sa kaliwang mata ni Francis na may alarma. Nakaramdam siya ng napakalakas na enerhiya mula sa katawan ni Francis, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, magandang balita ito. Ang enerhiya ng isang mata ng Diyos ay isang kapangyarihang hindi nila kayang mawala sa pakikipaglaban sa Panginoon ng Langit. Maaaring ito ay ang stimulation mula sa Heavenly Dao God Eye. Ungol ng Death God. Ang 8 Great God Eyes lahat ay may reaksyon sa Heavenly Dao God Eye. Dati ay hindi nagamit ni Francis ang buong lawak ng kapangyarihan ng 9th God Eye, ngunit pagkatapos na pasiglahin ng Heavenly Dao God Eye, malamang ay nagamit niya ang higit pa sa kapangyarihan nito. Sa puntong ito, nawala ng interes ang Death God sa 9th God Eye ni Francis. Ang pakikitungo sa Panginoon ng Langit ang unang prioridad ngayon. Ang mga magkasalungat na paksayo ng God Eyes ay hindi na umiral.
Inaasahan lang niya na maabot ni Francis ang parehong antas ng iba pa sa kanila para maging kapaki-pakinabang siya sa labanan laban sa Heaven Lord. Mag-withdraw na tayo. Bumantong hininga ang space-time god. Lahat, pumunta tayo sa aking buhay na banal na lupain, ang buhay na inialay ng Diyos. Bagamat umatras ang Heaven Lord, walang nakakaalam kung ano ang kanyang binabalak. Kaya, mas mabuti na ang apat na mata ng Diyos ay hindi nahati, kung hindi, maaari nilang bigyan ng pagbubukas ang Panginoon ng langit. Higit pa rito, maaaring gamutin ng Diyos ng buhay ang mga pinsala ng ibang mga mata ng Diyos upang sila ay makabawi ng mabilis na posible. Buhay, wala kang pakialam sa akin, tama ba? Ang Diyos ng kamatayan ay nagbigay ng mapanuksong tawa. Kailangan nating tanggalin ang Heaven Lord sa lalong madaling panahon. Pag-usapan natin ang mga countermeasures sa Life God's Sacred Land, iminungkahi ng Bright Sun God. Okay. Sumangayon ang Diyos ng buhay. Bumalik ang mga Diyos sa Life Sacred Land, at bumalik si Francis kasama nila. Ang balita ng pagkamatay ng Samsara God Eye at Destruction God Eye ay kumalat sa buong ancient desolate realm of gods, na nabighani sa lahat. Ang mga Diyos ay palaging ang pinakamataas na eksperto ng sinaunang desolate realm of gods, hindi namamatay at hindi namamatay. Hindi kailanman namatay ang isa sa 8 great God Eyes, lalo na ang dalawa sa magkasunod. Nang marating na ng mga Diyos ang Life Sacred Land, naglabas sila ng panawagan para sa lahat ng mga eksperto ng ancient desolate realm of gods na magtipon at pag-usapan ang mga countermeasure. Ang Life Sacred Land ay nagsimulang muling pagsamahin pagkatapos ng digmaan. Ang mga God Eye deities ay pumasok sa pag-iisa. Ang mga sugat mula sa pagpapasabog ng ancestral artifact at heaven-defying faction Divine Kingdom detonation ay hindi ganoon kadaling gumaling. Kailangan nila ang kapangyarihan ng Diyos ng buhay. Sa isang lihim na silid na puno ng purong life energy, ang apat na God Eye deities ay naka-cross-legged sa sahig. Hindi ko akalain na kahit ang ilan sa 8 great God Eyes ay mamamatay. Napabuntong hininga ang kamatayan na Diyos. Kahit na siya ang Diyos ng kamatayan, halos mamatay siya sa kamay ng Panginoong Langit. Huwag na masyadong mag-isip. Kung makakabawi tayo sa harapan ng Heaven Lord, mahuhuli natin siya, malumanay na sabi ng Diyos na buhay. Sa proseso ng pagpapagaling, napagtanto ng Diyos ng buhay na mayroong isang uri ng koneksyon sa pagitan ng apat na mata ng Diyos at ang kanyang mga pamamaraan sa pagpapagaling ay mas epektibo kaysa sa inaasahan. Kung magpapatuloy ito, maaari silang makabangon sa harap ng Heaven Lord. Manam. Ang banal na parusa ay ungol ng Diyos. Sa isang tiyak na palasyo sa loob ng Life Sacred Land. Brother Feng, kung talagang pinagsasama ng Heaven Lord ang Heavenly Dao Ancestral Eye, sa tingin mo ba ay maglalaho talaga ang mundong ito na parang panaginip gaya ng sinasabi ng mga alamat? Nakahiga si Angelica sa dibdib ni Francis, isang matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ito gagawin. Tumugon si Francis pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito ang talagang naisip niya. Naunawaan ni Francis na ang layunin ng heaven-defying faction ay umalis sa mundong ito, at ito ang dahilan kung bakit gusto ng Heaven Lord ang Heavenly Dao Ancestral Eye. Nangangahulugan ito na ang alamat ay maaaring totoo. Ang Heaven Lord ay isang tao lamang. Tatanggalin siya ng mga God Eye deities at ititigil ang lahat ng ito. Marahang hinaplos ni Francis ang malambot na buhok ni Angelica. Kuya Francis. Tumangala si Angelica kay Francis, medyo nag-aalala. Minsan na siyang naging masaya na si Francis ang may ikasyam na mata ng Diyos, dahil nangangahulugan ito na tiyak na si Francis ay magiging isang supreme expert. Ngunit ngayon, si Francis, bilang ang 9th God Eye, ay isa sa mga target ng Heaven Lord at kailangang lumahok sa labanan laban sa Heaven Lord. Naikuyom ni Francis ang kanyang mga kamao. Kailangang alisin ng Heaven Lord, kung hindi, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa ancient desolate realm of gods. Unti-unting lumipas ang oras. Ang heaven-defying faction at ang Heaven Lord ay tila naglaho na parang singaw, at walang balita tungkol sa kanila. Ang ancient desolate realm of gods ay unti-unting naging mapayapa.
Ipinatawag ng apat na God Eye deities at ng Bright Sun God, maraming eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ang nagsimulang magtipon sa Life Sacred Land. Pagkaraan ng isang taon, ang neutral na miyembro ng 8 Great God Eyes, ang Myriad Forms God Eye, ay dumating sa Life Sacred Land. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Ang apat na God Eye deities ay abala sa pagpapagaling ng kanilang mga sugat at hindi nagpakita ni minsan, kaya ang Myriad Forms God Eye at ang Bright Sun God ang humawak ng lahat. Si Francis ay hindi nagpahinga sa panahong ito, nagmamadaling maglibot dito at doon. Hindi alam ni Francis kung pinagmamasdan pa rin siya ng Heaven Lord. Kahit ang God Eye deities ay hindi makakalaban sa Heaven Lord, at kung ang Heaven Lord ay nangangaso pa rin sa 9th God Eye, inilalagay ni Francis ang kanyang sarili sa napakalaking panganib. Kahit nataglay niya ang Dream God Eye, hindi pa rin siya gaanong mahalaga sa Heaven Lord, isang taong madaling madurog. Kaya, si Francis ay nagmamadali sa kung saan-saan upang maghanap ng mga fragment ng Space Ancestral Artifact. Kapag nakuha na niya ang lahat ng mga fragment ng Space Ancestral Artifact, sasagutin ng Heaven Ascendant ang mga ito ng mag-isa at magiging isang kumpletong Ancestral Artifact. Kung mayroon siyang kumpletong Defensive Ancestral Artifact, magkakaroon siya ng isang mas malakas na trump card na magagamit niya. Sa pakikipaglaban sa Heaven-defying faction, nakakuha si Francis ng maraming samsam, kasama ang maraming fragment ng Ancestral Artifact. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nasamsam bukod sa mga fragment ng Ancestral Artifact upang makipagpalitan sa iba pang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods para sa mga fragment ng Space Ancestral Artifact. Sa huling 5 taon na ito, si Francis ay nakipagpalit ng 2 piraso at nakahanap ng isa sa kanyang sarili. Bumalik na ako sa lugar na ito. Bumalik si Francis sa gulong zone. Nalaman niya mula sa mga ulat ng intelligence na ang Heaven-devouring Sacred Lands God King Swallowdevour ay nagtataglay ng Space Ancestral Artifact Fragment. Ang Heaven-devouring Sacred Land ay lumutang sa itaas ng isang banal na lupain ng gulong zone. Ang pagdating ni Francis ay ikinaalarma ng mga eksperto ng Heaven-devouring Sacred Land. Sino ang pumunta doon? Isang matanda at marangal na boses ang lumabas mula sa hadlang ng Heaven-devouring Sacred Land. Francis, simpleng sagot ni Francis. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang puwang sa hadlang, at lumabas ang isang puting buhok. Natatakpan ng mga kakaibang itim na simbolo ang kanyang pisngi. Hindi ko akalain na bibisita ang 9th God Eye na si Francis. Masungit kami sa hindi paglabas para batiin ka. Patawarin mo sana ang aming kawalan ng paggalang. Agad na tinanggap ng matanda si Francis sa loob. Ang mga ginawa ni Francis ay kumalat sa malayo, at karaniwang niyayanig ang buong kaharian. Kaya lang, nilunod sila ng gulo na nilikha ng Heaven Lord. Gayunpaman, walang sino man sa Ancient Desolate Realm of Gods ang nang-ahas na tingnan si Francis. Hindi bababasa, lahat na minsan ay nagnanais ng ikasyam na mata ng Diyos ay pinawi ang anumang ganoong kaisipan. Ginabayan ng elder na ito si Francis sa pangunahing bulwagan ng Heaven-devouring Sacred Land. Bago pa man siya pumasok, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Para sa anong dahilan bumisita ang 9th God Eye? Isang kahangahangang lalaki na may magaspang at bastos na mukha ang nakaupo sa itaas na bahagi ng bulwagan. Ang 4 na God Eye deities sa Life Sacred Land ay nag-issue ng utos para sa lahat ng mga eksperto na magtipon at pag-usapan ang mga hakbang laban sa Heaven Lord. God King Swallowdevour, bakit hindi ka umalis? Mukhang nagulat si Francis. Ang problemang ito ay nilikha ng 8 Great God Eyes. Ako ay may tiwala na ang mga God Eye deities ay may kakayahang harapin ito. Tawa ng tawa ang God King Swallowdevour. Sa kanyang pananaw, ang Heaven Lord ay tina-target lamang ang mga mata ng Diyos, at ang bagay ay walang kinalaman sa kanya. At hindi pa ba 6 na God Eye deities ang natitira? Iyon ay sapat na upang makitungo sa Panginoon ng Langit. Ang God King Swallowdevour ay hindi lamang ang may ganitong kaisipan. Nakilala ni Francis ang ilang iba pang hari ng Diyos na may parehong ideya sa kanyang paghahanap ng mga fragment ng Ancestral Artifact. Ngunit hindi ka pumunta dito para kumbansihin akong sumali sa pangkat laban sa Heaven Lord, tama ba? Tanong ng Diyos King Swallowdevour.
Nang makita na ang God King Swallowdevar ay napakapurol, binitawan ni Francis ang mga katuwaan at dumiretso sa punto. Narinig ko na ang God King Swallowdevar ay mayroong space ancestral artifact fragment. Totoo ba ang chismis na ito? Oh, interesado ka sa aking space ancestral artifact fragment? Napapikit ng mata si God King Swallowdevar. Sa totoo lang, matagal na niyang narinig na hinahanap ni Francis ang fragment ng space ancestral artifact, na tila umaasa na pagsamahin ang mga ito sa isang kumpletong ancestral artifact. Kaya, sinadyang ikalat ng God King Swallowdevar ang chismis. Anong mga kondisyon mayroon ang God King Swallowdevar? Bahagyang ngumiti si Francis. Sigurado siyang alam ng Diyos King Swallowdevar ang kanyang layunin. Francis, dapat ay nagtitipon ka ng mga fragment ng space ancestral artifact upang labanan ang Heaven Lord. Bilang kapalit ng iyong space pseudo-ancestral artifact, ako, ang God King Swallowdevar, ay handa akong sumali sa anti-Heaven Lord faction. Ang God King Swallowdevar ay naglagay ng isang kagyat na ekspresyon habang siya ay matuwid na nagpahayag. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang God King Swallowdevar pala ay pagkatapos ng kanyang pseudo-ancestral artifact. Hindi mo pa rin lubos na magagamit ang kapangyarihan ng iyong Diyos ay. Mapapatunayan kung mas magiging kapaki-pakinabang ako kung hahalili ako sa iyong lugar sa labanan laban sa Heaven Lord, dagdag ng God King Swallowdevar, na nagsimulang maglabas ng nakakatakot na panggigipit. Ang Heaven Devouring Sacred Land ay nireranggo sa gitna ng 18 sacred lands ng Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit ang God King Swallowdevar ay nireranggo sa pinakamahuhusay na God Kings. Kung ang God King Swallowdevar ay nagtataglay ng kumpletong ancestral artifact, maaari niyang ipakita ang kapangyarihang lumaban ng isang Diyos. Kahit na ito ay isang space pseudo-ancestral artifact lamang, ang God King Swallowdevar ay sapat na malakas na ang kanyang lakas ay halos malapit sa isang Diyos. 1556. God King Swallowdevar, minamaliit mo ang ninth God Eye. Ngumiti lang si Francis sa mga salita ni God King Swallowdevar. Matapos makapasok sa third heaven, hindi na kailangan ni Francis na gamitin ang Dream God Eye o ang pseudo-ancestral artifact para magkaroon ng lakas na katumbas ng isang average na God King. Kung gagamitin niya ang dalawa sa kanila, makakalaban pa niya ang isang top-class na God King. At sa pagsaksi sa ebolusyon ng Heavenly Dao God Eye, ang kanyang Dream God Eye ay pinasigla, na tila nagpapataas ng kapangyarihan nito. Bagamat hindi pa naramdaman ni Francis ang anumang bagay, sigurado siyang tumaas ang pinanggalingan niya. Magagamit niya ito sa mahabang panahon ng hindi nababahala. Oh! Naniniwala ka ba na mas magiging epektibo ka kaysa sa akin sa labanan? Isang malalim na ngiti ang ibinigay ng God King Swallowdevar. Minsan din niyang pinangarap na makuha ang ikasyam na mata ng Diyos, ngunit habang tumatanda si Francis, unti-unti niyang isinantabi ang ideya, ayaw niyang masaktan si Francis. Ngunit hindi ito nangangahulugan na naramdaman ng God King Swallowdevar na mas mababa siya kay Francis, kahit na habang hindi pa rin magagamit ni Francis ang buong kapangyarihan ng ninth God Eye, na kamakailan lamang ay nakapasok sa third heaven. Ang isang ito ay walang sinabi ng ganoong uri. Bahagyang ngumiti si Francis. Bakit hindi natin gawin ito? Mukhang malaki ang tiwala mo sa iyong lakas, kaya't magkaroon tayo ng simpleng laban. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang aking space ancestral artifact na fragment. Kapag nanalo ako, ipagpapalit mo sa akin ang iyong pseudo-ancestral artifact. Ang God King Swallowdevar ay nagbigay ng isang walang pakialam na ngiti, at ang kanyang mga mata ay kumikinang habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Ang panukala ni God King Swallowdevar ay tila mas nakinabang kay Francis. Pagkatapos ng lahat, kung manalo si Francis, matatanggap niya ang fragment ng ancestral artifact na walang tanong, ngunit kung matalo siya, may makukuha pa rin siyang kapalit ng pseudo-ancestral artifact. Okay. Gusto ko ring maranasan ang kakayahan ng God King Swallowdevar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag si Francis. Mabuti, pagkatapos ay umalis na tayo. Ang Diyos na Haring Swallowdevar ay napangiti ng ngumiti. Sa kanyang pananaw, si Francis ay maaaring ang ikasyam na mata ng Diyos, ngunit ang katotohanan ito ang dahilan kung bakit masyadong mapagmataas si Francis.
Ang Heaven Devouring Sacred Land ay matatagpuan sa gilid ng Ancient Desolate Realm of Gods at medyo hindi kapansin-pansin, ngunit ang God King Swallow Devar ay talagang isa sa pinakamahusay na God Kings. Kapag nakuha na niya ang pseudo-ancestral artifact ni Francis at natipon ang natitirang mga fragment sa isang supreme ancestral artifact, siya ay magiging isang Diyos. Kahit na si Francis ay naging Diyos mismo, wala pa rin siyang dapat ikatakot. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang malayang dimensyon. Hiniling din ng God King Swallow Devar ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon ng kanyang paksayo na panoorin ang labanan. Francis, magsimula na tayo. Napangiti si God King Swallow Devar. Lumakas ang kanyang bloodline energy, at lumaki ng palaki ang kanyang katawan. Dalawang itim na sungay ang umusbong mula sa kanyang ulo. Ang mga itim na tato sa katawan ni God King Swallow Devar ay nagsimulang pumiglas at namimilipit, na pumapasok sa kanyang mabagsik na bibig. Swish! Inipon ni Francis ang Primal Chaos at Tribulation Lightning Energy sa kanyang kamay, agad na lumikha ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ang God King Swallow Devar ay nag-activate ng kanyang bloodline energy mula pa sa simula, na nagpapakita na siya ay may intensyon na makuha ang pseudo-ancestral artifact at hindi magiging madali. Kaya, hindi rin magpapakita ng anumang kagandahang loob si Francis. Kung tutuusin, hindi madaling kalaban ang isang top-class na God King. Ang God King Charflame at ang God King Heaven Dragon ay itinuturing na karaniwang God Kings, ngunit ang God King Swallow Devar at ang God King na si Nethercloud ng Illusion God Race ay mga top-class na God Kings. Thuish! Isang napakalaking Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang bumaril pasulong. Lunok! Ibinuko ng Diyos King Swallow Devar ang kanyang bibig, at isang itim na puyo ng tubig ang biglang lumitaw sa harap ng espada. Nagbigay ito ng malakas na puwersang lumalamon na bumunot sa espada. Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy. Medyo mahirap lunukan. Kumislap ang ekspresyon ni God King Swallow Devar. Agad niyang nilalamon ang pag-atake ng sinumang ordinaryong Third Heaven God Lord. Bagamat ang enerhiya ng Primal Chaos ay may lumalamon na ari-arian, ang Heaven Devouring Race ay kilala sa kakayahang lumamon, kaya hindi mapag-aalinlanganan na mas malakas ito. Bilang karagdagan, ang God King Swallow Devar ay may mas mataas na cultivation. Pagkalipas ng ilang sandali, hinigop ng Diyos King Swallow Devar ang espada. Bahagyang umbok ang tiyan ni God King Swallow Devar. Pumunta ka. Ang God King Swallow Devar ay umungal, at pagkatapos ay iniluwan niya ang isang bola ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning. Ang bola ng enerhiya na ito ay naglalaman din ng ilan sa sariling divine power ng God King Swallow Devar. Maaaring kainin ng Heaven Devouring Race ang anumang enerhiya at gawin itong sarili nila. Tulad ng inaasahan ng Heaven Devouring Race. Inilipat ni Francis ang kanyang divine power at na-activate ang Heaven Ascendant. Sa isang iglap, isang napakatibay na spatial barrier ang bumalot kay Francis. Sa pagbagsak sa hadlang na ito, ang madilim na bola ng enerhiya ay unti-unting humina. Boom! Bang! Sa huli, nagtagumpay ang pseudo-ancestral artifact sa pagharang sa bola ng enerhiya. Tulad ng inaasahan sa pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant. At mukhang nasa napakataas na antas ng pagkumpleto. Hindi sinubukan ng God King Swallow Devar na itago ang kanyang pagnanasa para sa malakristal na damit. Lunok. Nakatuon ng God King Swallow Devar kay Francis at ibinuka ang kanyang bibig. Isang itim na vortex ang lumitaw sa paligid ni Francis. Thuish. Agad na lumayo si Francis mula rito, ngunit nagawa pa rin ng itim na vortex na kainin ang ilan sa kanyang divine power at ang enerhiya ng pseudo-ancestral artifact. Parang hindi talaga matatawaran ang top-class na God Kings. Tumawa si Francis. Boom! Hiss! Ang enerhiya ng Primal Chaos at ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay lumakas, na bumubuo ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa harap ni Francis. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, pinalipad niya ang mga espadang ito sa bawat direksyon. Mabuti. Kukunin silang lahat ng matandang ito. Ang God King Swallow Devar ay same time na tumawa at ibinuka ang kanyang mabagsik na itim na bibig upang sipsipin ang lahat ng ito.
Isang itim na puyo ng tubig ang nabuo sa paligid niya na naghahangad na hilahin at lamunin ang lahat ng bagay sa mundo. Lunok. Ang God King Swallowdevar ay umungal, ang lumalamon na enerhiya ng puyo ng tubig ay tumataas. Lahat ng Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay agad na nilamon. Napakalakas ng kakayahan sa paglamon. Sa gulat, biglang may napagtanto si Francis. Sa oras na ito, ibinuka ng Diyos King Swallowdevar ang kanyang bibig at naglabas ng lakas na nanginginig sa langit. Boom! Isang napakalawak na bola ng Primal Chaos at Tribulation Lightning na enerhiya ang lumipad pasulong, na naging sanhi ng panginginig ng tela ng espasyo mismo. Sa kabutihang palad, nahulaan ito ni Francis at nakabuo na ng Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bang! Ang malakas na pag-atake ng God King Swallowdevar ay bumangga sa Primal Chaos Lightning Vortex. Pagkatapos ng panandaliang pagkapatas, nabasag ang Primal Chaos Lightning Vortex, ngunit sa ilalim nito ay ang hadlang ng Pseudo-Ancestral Artifact. Ang isang Pseudo-Ancestral Artifact ay hindi omnipotent, at sa harap ng isang malakas na pag-atake mula sa isang nangungunang klaseng God King, medyo mahirap pa rin ito. Sa kabutihang palad, pinahina ng Primal Chaos Lightning Vortex ang pag-atake ng God King Swallowdevar, kung hindi, baka hindi ito nagtagumpay. Haha, Francis, ngayon ka lang nakapasok sa Third Heaven. Para makatanggap ka ng ilang suntok mula sa matandang ito ay medyo kahanga-hanga. Ang God King Swallowdevar ay tumawa sa tuwa na parang Pseudo-Ancestral Artifact W. Kanyang. Ang Heaven Devouring Race ay maaaring lumamon ng panlabas na enerhiya at gawin itong sarili. Kung hindi ko siya hahayaang lumamon ng kahit ano, ang kapangyarihan ng Heaven Devouring Race ay lubos na mababawasan. Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang kakayahang lumamon ng Heaven Devouring Race ay isang uri ng malakas na depensa. Kung mas maraming umatake sa kanila, mas lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kung ang isa ay hindi umatake, paano sila matatalo? Narinig ko na kayang lumunin ng Heaven Devouring Race ang lahat ng bagay, kaya bakit hindi mo subukan ang aking Ninth God Eye? Biglang may naisip si Francis at kumalma. Ang pangarap na daw. Si God King Swallowdevar ay hindi nag-alala. Maaari pa niyang lumunin ang kamatayan, pagkasira, space-time, at ang iba pang mga enerhiya ng 8 Great God Eyes. Nabalitaan na ang Ninth God Eye ay nagdadalubhasa sa Dream daw, ngunit ang God King Swallowdevar ay nakipag-away din sa mga eksperto sa linyang ito at nilamon ang kanilang enerhiya tulad ng sa iba. Pangarap. Si Francis ay gumamit ng napakaraming origin energy, at isang panaginip na ambon ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata at tinina ang buong mundo sa isang panaginip na paraiso. Ang lahat ng nakita ni Francis ay naging nakakasilaw at maliwanag, ngunit hindi tulad ng dati, lahat ng bagay sa kanyang paningin ay naging ilusyon at transparent. Ang kapangyarihang ito. Naninigas ang mukha ni God King Swallowdevar. Hindi maipaliwanag na nagsimula siyang manghina. Ang enerhiyang ito ay tila hindi tulad ng kapangyarihan ng Dream daw. Lunok. Ginamit ng Diyos King Swallowdevar ang kanyang devouring law. His. Isang itim na vortex ang lumitaw sa hangin. Gayunpaman, ang mapangarapin na mga kulay ay nanatiling malakas gaya ng dati, ganap na hindi naapektuhan. Hindi niya kayang lumunin ang aking origin energy. Nakita ni Francis kung ano ang nangyayari. Parang napaka-unique ng dream origin niya. Patayin. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at pagtutok sa isang pag-iisip, nawala ang itim na puyo ng tubig. Lalong lumakas ang pangangarap. May ideya si Francis. Sa oras na ito, ang lahat ng nasa harap niya ay ethereal at transparent, na parang lahat ng ito ay pekeng. Ito ay nagbigay daan kay Francis na napakadaling panasan ang lahat ng ito. Muling ginamit ni Francis ang kanyang thought power, ngunit ang target niya sa pagkakataong ito ay God King Swallowdevar. Sa nakaraan, ang dreamification ay maaaring matanggal ang mga eksperto sa parehong antas. Ito ay magkakaroon ng napakaliit na epekto sa mga eksperto sa mas mataas na antas. Ngunit gustong makita ni Francis kung ano ang mangyayari ngayon. Isang hindi mahahawakan at hindi mailarawang mahiwagang kapangyarihan ang bumaba sa God King Swallowdevar.
Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ng God King Swallowdevar na ang divine power at bloodline energy sa kanyang divine body ay nagsisimula ng mawala. Hindi, paano ito mangyayari? Ginamit ng God King Swallowdevar ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang mystical na kakayahan ng Ninth God Eye. Bagamat nagawa niyang pabagalin ang bilis ng pagkawala, hindi niya ito tuluyang napigilan. Mukhang lumakas talaga ang dreamification, at dahil ang bloodline ng Heaven Devouring Race ay medyo mababa ang level, hindi ito makakalaban ng ganoon kalaki. Sinuri ni Francis ang sitwasyon sa harap niya. Kung gayon, sasalakayin at talunin muna kita. Naging mabagsik ang mukha ni God King Swallowdevar habang siya ay bumaril pasulong. Boom! Itinulak niya pasulong ang isang palad, nagpadala ng napakalaking alon ng itim na enerhiya na pinasukan ng napakalaking lakas na lumalamon kay Francis. Patayin! Nakatuon si Francis. Isang kakaibang enerhiya ang sumalakay sa alon, at kahit na ang alon ay hindi nawala, ito ay lubhang hamina. Boom! Bang! Ang mahinang pag-atake ay hinarang ng pseudo-ancestral artifact. Ang Heaven Devouring Race ay hindi likas na malakas. Pangunahing umasa sila sa paglamon sa kapangyarihan ng iba. At ang walang kapangyarihang pag-atake ni God King Swallowdevar ay pinahina din ng dreamification, na naging mas karaniwan. Bahagyang ngumiti si Francis. Parang tapos na ang laban. Sa mga tuntunin ng bilis, hindi siya mas mabagal kaysa sa God King Swallowdevar, at pagdating sa depensa, mayroon siyang pseudo-ancestral artifact. Ang God King Swallowdevar ay patuloy ding pinahihina ng dreamification. Ang pagpapahinang ito ay hindi makakasakit sa kanya, ngunit ang pagkawala ng mga bagay na ito ay makakasira sa pundasyon ng God King Swallowdevar. Matapos subukan ng ilang higit pang pag-atake, sumuko ang Diyos na Haring Swallowdevar at sumigaw, "Tumigil ka. Pumapayag ako." Sa ilalim ng patuloy na epekto ng dreamification, ang kanyang lakas ay bumagsak. Kung magpapatuloy ito, mapupunta lang siya sa mas malala pang sitwasyon. Sa malapit, ang mga miyembro ng upper echelon ng Heaven Devouring Sacred Land ay natigilan lahat. God King Swallowdevar pumayag. Ngunit walang magawa. Magiging malakas ang Heaven Devouring Race kapag nakatagpo nito ang malalakas, dahil maaari nitong lalamunan ang enerhiya ng iba, ngunit sayang, hindi kayang lumunin ng God King Swallowdevar ang enerhiya ng Dream Origin. Bukod dito, si Francis ay walang mga kapintasan pagdating sa bilis o depensa, at ang Dream God Eye ay lumakas lamang pagkatapos ma-stimulate ng Heavenly Dao God Eye. Ang God King Swallowdevar ay maaari lamang pumayag, kung hindi, kahit ang kanyang pundasyon ay masisira ni Francis. Pagkatapos pumayag, ibinigay ng God King Swallowdevar ang kanyang Space Ancestral Artifact Fragment. Nawawala pa ang isang piraso. Sinabi ng Heaven Ascendant kay Francis. Medyo naging excited din ito. Talaga bang maibabalik ito ni Francis sa kumpletong anyo nito para maipakita muli nito ang kapangyarihan ng isang ancestral artifact? Bumalik tayo sa Sacred Land para mangalap ng higit pang impormasyon. Maraming mga eksperto ang nagtipon sa Life Sacred Land ngayon. Maaaring may alam ang ilan sa kanila tungkol sa kinaroroonan ng huling Space Ancestral Artifact Fragment. Nang pabalik na si Francis, sa labas ng Life Sacred Land, dumating ang halos 10 miyembro ng Heaven's Legacy Race na nakasuot ng itim na robe, kasama si Quincy. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.